Hi guys! Panibagong video na naman. So, welcome to my YouTube channel sa bago pa dyan. Okay, so nawalan ka na ba ng pera o balance sa GCash account mo? Well, pareho tayo ng sitwasyon. Ngayon, tuturuan ko kayo kung paano maibabalik yung balance sa GCash nyo based on my experience. Let me share my experience guys about sa nangyari sa akin about sa GCash ko na nawala. Ang nangyari sa akin ay nagsend ako ng pera na 10k sa may malapit na outlet. So ayun, yan, pagka-send ko sa pera sa 10k, di na-receive nung tindera sa outlet may GCash. Ngayon, chinek ko yung transaction list ko or history, wala din doon. So nawala bigla. Napatanong ako kung ano nangyari, bakit nawala bigla. So galit ako doon. So ayun, nagalit ako, pero nagawan ko naman ng solusyon o paraan. So ito ang gagawin para maibalik yung pera. So click help sa upper right, then next is click with GG sa baba. Next natin is loading pa, so start new chat, then click type natin yung contact support. Ayun, contact support. Pag message niyan, may submit a ticket. Click lang natin yung submit a ticket. Okay. Then, ilagay niyo po yung email address, full name sa GCash, registered name at number niyo. And make sure po na gumagana lahat ng ibibigay niyo na information. So, yun lang po. Then, next is concern category. Click nyo yung arrow, then select G-Funds. Ayan, may G-Funds dyan. Ayan. So, basta mawala yung pera, G-Funds agad. Then, saan ba dito? Sa akin kasi yung problema ko is transaction. So, you may click transaction list. Next, relevant case. Select nyo yung statement na pare-pareho sa problema nyo para malaman ni GCash yung problema. So, make sure nga magkapareho kayo ng statement or pareho ng case. If wala yung reference number nyo, okay lang yan. No? Pareho tayo ng sitwasyon. Pero make sure na naka-indicate yung sa situation mo kung bakit wala kang transaction ID or number. So, next, ilagay nyo yung amount ng pera na nawala. Sa akin, 10k. So, ilagay ko yung 10k. Then, date of transaction kung kailan yon nawala. No, yun, ilagay mo kailan nawala. Then, click yung box na may screenshot. Make sure may screenshot kayo sa error po. So, click nyo yung box. Then, next, i-share nyo yung information. Then, if wala yung transaction or reference number nyo, make sure nga naka-indicate doon, no? Type nyo lang dyan yung quad. So, this is just an example, no? Hindi talaga ito ang totoong yung nangyari, pero ito yung ginawa ko. Pagka gawa ko ng sa solution sa problema ko, no? Nagta-type ako. Naka-English yun, pero pwede naman pala Tagalog. Okay lang daw Tagalog, na intindihan nila. Pinoy din naman yung mga nagtatrabaho doon. So, transaction history, dapat naka-indicate yun sa concern mo. Make sure po may screenshot, add file or drop files here. Click nyo lang. Then, you may select. Ayan, select. Pag nandyan yung screenshot, click nyo lang yan. Then, of course, last is you have to click submit para ma-send. Then, try nyo view yung Gmail nyo kasi may isi-send yung notice kasi yung
yung Gcash sa inyo, yung contact support nila. Ang may message naman sila agad, yun, nag-send sila, we are working actively on your request. Tapos nagbibigay sila ng ticket. So ticket ko is 17170956 ay 65, ayan, yun yung ticket, bibigyan ka ng ticket nila. So yun, check nyo lang yan. Okay, so this is the proof na na-receive ko na talaga yung pera self-center. Yun, nag-send sila ng pera na 10k sa akin. So thank you Gcash support sa pagbibigay ng support sa amin in case may problem sa Gcash. Maraming salamat and God bless. Please do like, share, and subscribe to my YouTube channel para suporta sa aming small content creator.